Okay, so ganito. So sa manual transmission, may maraming sekreto kung paano mapabilis mo paano mo mapabilis yung pag-aaral, no? Yung mabilis mo matutunan yung pagdadrive ng manual transmission. Una dyan, syempre, pag manual transmission, lagi mo tatandaan yung clutch. Yun ang kaibiganin mo. Yung clutch lagi. No? Yun ang practicein mo. Okay, katulad nito. Ipapractice tayo, ha? So, baba ko mo itong handbrake. Dahil lalagay ko sa first gear. Pag nilagay mo sa first gear, may exercise tayo. Ito yung pag-aangat ng clutch. Pag ginangat mo yung clutch, hihintayin mo siyang mag-react yung sakyan mo. Kagaya nito. Hintayin natin, ha? Inaangat ko yung clutch kung dahan-dahan. Once nag-react na yan, dapat nakatigil na dun yung paa mo. Kung siya nag-react, naiintindihan mo? Okay? Ayan, nag-react. O, dyan lang. Bibilang ka dyan at least 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. O, pwede mo nang i-release yung clutch para hindi na mamatay yung makina mo. Naka mo? So, ngayon, ipapakita ko naman sa yung ginagawa ng mga nag-aaral kung bakit namamatay yan. Alam ba, lalagay sa first gear. Siyempre, sasabihin, angat yung clutch, dahan-dahan. Ngayon, tumakbong konti, inangat. Ay nangyayari, namamatay yung makina. So, naintindihan mo siya? Kaya wag mong iaangat yung clutch mo basta-basta once na tumakbo ng konti lang. Kailangan... Hindi sagad yung clutch. Pag magkakambyo ka, kailangan sagad ang clutch. Lubog talaga yan, hanggang dulo. Naka mo? Pag inangat mo siya, angat mo siya hanggang sa maramdaman mo yung biting point na sinasabi. Ito yun, yung pagkagat ng makina sa transmission. Ayun, no? Maramdaman mo tumatakbo siya. Dapat ang paa mo, hanggang doon lang. Di baling kulang. Huwag lang sobra. Pag kulang kasi, angat ka ng counting clutch, kulang. Dagdagan mo. Napansin mo, para mabagal pa. O angat ka pa ng counting clutch, basta dadagdagan. Di bilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, then na-release mo yung clutch mo. Yan ang unang rules para hindi ka mamatay na makina mo. Naintindihan mo? Kahit lagyan mo siya ng gas, ganito, lalagyan ko ng gas. Kahit mauna nga yung gas mo, walang problema. Basta pag naglagay ka ng gas, at least 2,000 RPM lang. Lalagay ko sa first gear. Ngayon, ugunahin ko yung gas ko, 2,000 RPM, then angat ako ng clutch. Kung siya nag-react, doon pa rin yung clutch ko. Bibilang pa rin ako, 1, 2, 3, o kahit mga 3 seconds, pwede na. Angat mo na yung clutch mo. Naka mo? Pwedeng unahin yung dalawa. Alin man doon yung clutch or yung gas. Alin man sa dalawa. Kung mabilis na yung paa mo sa clutch, pag angat ng clutch mo, release agad ng clutch, nandun na kagad, nakakagat na kagad, okay yun. Mas maganda. Pero kung mabilis na rin yung paa mo sa gas ka na kagad, then angat ang clutch, pwede rin yun. Walang problema doon. Alin man doon, practicein mo sa dalawang yun, ay madali mo siyang makukuha talaga. Yung pagdadrive na gano'n, no? Naintindihan mo siya ngayon? Nakukuha mo na, no? So, yun lang sikreto niyan, yung clutch biting. Kaya itong papracticein natin ay yung clutch biting, paikot-ikotan tayo dito gamit ng clutch biting, no? Kailangan maintindihan mo muna siya kung hanggang saan dapat inaangat lang yung paa mo. Yan, no? Okay? Yan. O, ganun lang yung pag-approach, no? Okay? Okay, gawin mo naman, pwede rin yung, alam mo, first gear, nalagay mo na, nakakambyo mo na, dinangat mo clutch mo, tumakbo siyang konti. O, suporta mo na kagad ng gas. Then, kung gusto pang mas mabilis dyan, angat ka pa ng konting clutch, then bilang ka 1, 2, 3, then release. Dire-diretso ka na. No? So, yun ang mga the best na exercise na kailangan mo para mag-improve yung paa mo sa clutch. No? Basta tandaan mo, sa manual transmission, clutch talaga yung uunahin mo, ano? Okay, so then next, gagawin natin dyan yung shifting. Sa shifting naman, walang problema, ganito yan. Kaya naman tayo nag-shift ng gear. Ito, kagaya nito, napansin mo, may 1, may 2, may 3, may 4, may 5, no? So meron siyang speed na pamimili ang ano. Pero hindi basta-basta yan nilalagay kung saan-saan, ano? Nakadepende yan sa speed. Okay? Nakadepende yung gear natin sa speed. Kung anong gear mo, dapat yun ang speed mo. Kung anong speed mo, dapat yun ang gear mo. Itong first gear, ang takbo niyan, komportable siya dyan, 0 hanggang 20. Okay?
So 0 hanggang 20, dyan komportable itong sakyan na to, no? Okay? So titingnan natin. Ayan, first gear tayo. Tingnan natin. Pag umabot ng 20 yan, kung mapapansin mo, wala pa siyang 20, ang ganda ng takbo niya. Tingnan mo, pag lumagpas ng 20, umiingay ng makina mo, parang hirap na siya. Ano? Kaya gagawin mo, mag-shift ka ng gear. Papalitan natin, lalagyan natin sa second gear. Ano? So second gear naman, 20 to 40 yan. Pag lumagpas ng 40 yan, lumagpas ng 40, palalagpasin ko. Magte-third gear ka. Ganun lang, kaya nagpapalit tayo ng gear. Ngayon, tinan mo, bumagsak sa 20, lagay mo second gear. Bumagsak siya sa 10, lagay mo sa first gear. Basta kung anong cambio mo, yun ang takbo mo, yun ang cambio mo. Kung anong takbo mo, dapat nandun ang cambio, no? Naintindihan mo? Kung anong cambio mo, dapat doon lang ang takbo mo. Kung anong takbo mo, dapat nandun ang cambio mo. Ibagay mo siya doon sa dalawang yun. Ganun sa shifting, kaya tayo nag-shift ng gear. Okay? Sa paahon, paano gagawin natin? Anong gear maganda sa paahon sa palagay mo? Tatanungin kita. Pag paahon, anong gagamitin mong gear? 2? Okay? So, sa paahon kasi maraming paahon. Minsan may paahon na sobrang angat. May paahon naman na medyo straight lang. Ang tanong, sagot doon, anong sagot doon? Kung anong speed mo. Kung anong bilis mo. Naintindihan mo? Kung anong bilis mo, yun ang gear mo. Hindi ka pwede mag second gear kung ang takbo mo ay 40 na. Third gear mo na yun. Hindi ka rin pwede mag second gear kung ang takbo mo nga lang ay 10 lang. Mamamatay makina mo. Kaya ang sagot doon, kung anong takbo mo, dapat nandun gear mo. Kahit yan pataas, kahit yan palusong, kahit yan pantay, basta kung anong takbo mo, yun ang gear mo. Naintindihan mo? Ha? Kaya tayo nagsiship ng gear. Okay? So, practice natin dito para matutunan mo talaga itong driving ng manual transmission.